Hello guys, welcome again to my channel. Kasama ko na naman si Emo Chick. And for today's video, may pupuntahan kami na cafe sa may Quezon City. Aichi Cafe yata yun. Japanese cafe siya actually. Pero ayun, may pag-uusapan tayo for today's video, no? Habang papunta tayo dun sa cafe. May nakapagtanong kasi sa akin kung okay lang ba ang Ninja 400 for beginners, 'di ba? Ako as a beginner, ayan, may re-recommend ko talaga ang Ninja 400 kasi nung time na naghahanap ako ng big bike, syempre may mga pinagpilian din ako. Ninja 400, CF Moto, yung 450 nila. Tapos ano pa ba? Syempre yung Z400. Ayan, kapantay ng ano yan eh, ng Ninja 400 eh. Tapos scooter din, yung Kimco, ganyan. Pero syempre pinakinggan ko yung ano ko eh, dream ko. Kasi dream ko talaga magka sports bike. And mas closer dun si Ninja 400. And isa pa, kaya napili ko si Ninja 400, yung reliability niya. Matagal na sa market si Kawasaki. Tsaka yan palagi yan nakikita ko nung bata pa lang ako. Palaging Ninja. So ngayon, ang ating Ninja 400 na si Kento, may tatanong nyo no, kung nung mga nakaraan kong vlog or mga nauna kong vlog, nagsasabi ako Kento, ganyan. Yan, Kento ang pangalan ng Ninja 400 natin. At nag 1 year na siya sa atin. Brand new natin siya nabili nung last year, December. Last year ng December 2022 yon. Pero ano yan, 2023 model na siya. Nabili ko siya 2022 December. Ayan, nag 1 year na siya sa atin. At may 11,000 odo na tayo. Grabe, dami na. Layo na napunta ni Kento. In 1 year, gamit na gamit. Pinakamalayo ko na napuntahan gamit siya, vegan. Ayan. So kung may tatanong nyo, nagka-problema ba ako kay Kento? Wala naman ako naging problema. Hindi ako naka-experience ng sira sa loob ng 1 taon, ganyan. Siyempre alaga lang din sa mga maintenance. Siyempre sa loob ng 1 year na yon, dami ko natutunan. First bike ko kasi si Kento. Bale, first time ko nagmotor. Yeah, first time ko din nagka-big bike. Tapos Ninja 400 agad. Ayan, dami ko natutunan. Siyempre mga ginagawa ng mga naka big bike din. Yung mga gears, ang dapat suotin. Siyempre big bike yan eh, lagi ka nasa expressway, high speed, kailangan naka gears ka lagi. Pero kahit naman low speed, mas maganda naka gears ka pa din. Tapos ano pa ba, na-track ko na din to si Kento. Ayan, mas dun ko siya nagamay actually nung nag-track ako. Kasi di ako confident eh kung hanggang saan yung kaya ko, na yung skill level ko, kung hanggang saan ko siya kaya ilin, di ba? Kailangan yon. So kaya nag-track ako. And then yung sakto, yung club na sinalihan ko na-invite, so may discount kami sa yun, sa Clark. So magandang experience din siya. Ayan, all in all, wala akong masabi eh sa Ninja 400 eh. Bibigay niya lahat as a beginner ha. Kung ano hinahanap mo, ibibigay niya talaga. Sa speed, tamang-tama lang. Di naman ako nabibitin. Pero aminin ko, ngayon bitin ako kasi
Naka 1 year na ako sa kanya. And nabibitin ako kasi ewan ko yung mga mga arangkada kasi ng mga nakakasama ko, lalo na sa Ninja Philippines or sa isa ding club. Palaging palagi akong bitin sa arangkadahan. Para bang naiiwan ako kapag umaarangkada na. Pero kapag pacing na, ganyan, mga maintaining speed, okay na. Pero arangkada talaga wala. Kasi mga 1000cc naman yung mga yun eh. So ako 400 lang naman, diba? Pero yun nga, reliability ng motor, grabe, check na check yan. Di pa ako nakaka-experience ng sira. Ano na ba mga napaltan ko dito? Yung exhaust ko galing yan, 01 Moto, yung M1 V-Lane nila, or V-Lane M1, nakalimutan ko na yung pangalan. Radiator guard, frame sliders. Ayan, yun agad yung mga pinapalagay kapag syempre bagong bili yung motor. Unang-una, exhaust agad, 'di ba? Syempre. Need natin rinig tayo sa kalsada eh. Tapos sunod natin yung syempre yung frame sliders. Hindi naman natin may iwasan na matutumba tayo eh. Sana tumba lang, syempre, 'di ba? Yung hindi masama na na aksidente. So loob ng 1 taon kung gamit si Kento. Siguro sa gas din, consumption niya sobrang tipid. Kasi pagka pumupunta akong probinsya ko kasi sa Tarlac, pagka pumupunta ako, ang gastos ko lang siguro 700 balikan na yon. Pag nakakotse ako, parang siguro mga 1.5 ganyan, or close to 2K yung gastos ko. Kasi malakas talaga sa gas eh, nakakotse. Tas traffic pa, lagi naman traffic dun, hindi ka to pag nakamotor. Grabing experience. Mga napuntahan ko, sobrang dami na kasama si Mochik sa loob ng 1 taon. May sinasabi si Mochik, ayun, yung gulong ko din. Gulong ko, di pa ako nakapagpalit. Stock pa rin to simula nung binili ko siya. Ayan. Okay pa rin hanggang ngayon. Puro straight lang naman ako, hindi ako masyadong nagtitwisties. Kaya kita mo sa gulong na may na may flat surface na. Pero makapal pa rin siya eh. Pero nagbabalak na rin ako paltan. Syempre kasi yun eh, nasa 11,000 na yung odo natin. Siguro wala pa akong experience sa mga sa mga gulong kung ilang kilometers ba. Pero kayo guys, baka may kayo, may experiences na kayo, nakapagpalit na kayo ng gulong. Kaya mare-recommend nyo na gulong, ganyan. Tapos kung ilang kilometers ba dapat nagpapalit, ganyan, comment down below lang. Siyempre makakatulong sa atin yan. Tapos pa ba, nabutasan na yung gulong ko din sa likod eh. Pinayos ko naman sa sa Big Bike Medic. Yun, partner ng NPH yan eh, siyempre. Tapos home service din yun. Bale, kinuha na lang nila yung gulong. And then nung okay na, binalik na rin nila, sila na rin nagkabit. So far so good. Wala naman pa ako na-experience na ulit. Butas, lumalambot yung gulong simula nung pinavulcanize, no? Tapos pa ba? Baterya. Tuwing kailan ba tayo nagpapalit ng baterya for big bikes? Ayan, kung alam nyo guys, comment down below. Kasi naka 1 year na ako, di pa ako nagpapalit ng baterya, or hindi pa ako nagcha-charge. Ayun, diba? Maganda ba yun? Or kailan ba ako dapat magpalit? Ayan, comment down below. For 1 year ko dito kay Kento, bumili na rin ako na upuan ni Mochik. Kasi nasakit na yung puwet niya. Sobrang tigas nung pillion seat. Grabe. Kung sa akin okay lang. Kasi malaki naman yung upuan for the rider or driver. Pero yung pillion seat talaga na Ninja 400, maliit lang, tapos matigas. Ayun, kaya bumili kami ng lang, cushion lang, extra cushion.
para kay Imochick, pang long ride ganyan, 'di ba? Para hindi tayo lagi pagkatapos ng ride nakasimangot. Char lang. Pero ayun, nakatulong 'yon. Sabi ni Imochick, guys, sabihin ko daw yung meaning ni Kento. Siguro nakalimutan ko na kasi pero may meaning yung Kento. Nung simula nung nabili ko yung Ninja 400, naghahanap ako ng before pa before ko pa mabili yung Ninja 400 ko, guys. Naghahanap na ako ng ipapangalan ko kay dun sa Ninja 400 ko So madami akong nakitang pangalan kasi yung mga kotse namin, guys, binibigyan namin ng pangalan So why not yung motor ko din, di ba? Syempre. Ayun. So kita namin, research kami, Kento. Ayan. Kasi paborito ni Imochick yung yung mga Japanese movies ni Kento Yamasaki, yung actor dun. So pinangalan namin Kento. Pero behind that, may meaning pala yung Kento. Nalimutan ko lang kung ano yung meaning. Pero one meaning niya, or isa dun sa mga meaning niya, cure for depression. So napakaganda, di ba? Sipin mo yon, parang kasi di ba, therapy natin to yung mag-ride So saktong-sakto yung pangalan na Kento, cure for depression. Ayan, hindi ko naman sinasabing depressed ako nung mga time na yon, pero syempre may mga times na stress tayo Sinasabi ko naman kay Imochick na kapag gusto ko mag-ride, yan, sinasabi ko lang, syempre pang ko to outlet ko to, stress reliever, outlet ng stress ko to Syempre stress din ako minsan kay Imochick. Joke lang. Pero ayan. Pero ayun nga, for beginners ba talaga ang Ninja 400? Syempre oo naman, yes na yes. For beginners, sa akin pa lang di ba, basis pa lang ng experience ko Wala naman ako experience sa motor, pero nagamit ko kagad si Kento. Ewan ko, abot ko din kasi si Kento Tsaka hindi siya masyado mabigat para sa akin. Ang height ko pala 5'7", and flat footed talaga ako kay Kento. Siguro nakatulong din yun kahit beginner ako, kasi abot ko siya Hindi ako nahirapan. Alin boy? Ito, Aiko Sushi, Aichi Cafe. Open pa ba? Haba naman ang pila pawi na lang. So sige, baba ka na. Nong pila ka na, bay?
Iyon, boy. Iyon. Kaway naman dyan, mo chick. Kaway naman dyan, mo chick. Tapos na kami kumain, guys, sa Aichi Cafe. Ito lang siya, ganito lang siya kaliit. Ayan, oh. Kaya di na kami nakapasok sa loob. Dito na lang kami sa labas kumain. Dahil punong-puno sa loob. Sobrang dami nilang customer. Yan. Sikat to eh. Nakita lang din ni Mochik sa IG. Tapos puntahan daw namin. Ayan. Dami, grabe. Yung gustong orderin ni Mochik, yan no, yung nakikita nyo sa glass nila. Yung isda na may ice cream. Laki yan. Kaso di available. Malungkot. Ano nga in order mo? Mochik? Ayun, vanilla mochi ice cream. Ayun, dark mocha frap tsaka vanilla mochi ice cream. Ayun, sarap nun sa kanya. Yung sa akin naman, matcha mochi ice cream tsaka yung signature nila, Aichi signature latte. Ayun, napakasarap. Sulit. Buti naabutan namin sila. Hindi, baka may bago na silang store schedule. Di na namin natanong. Sobrang dami yung tao kanina. Pauwi na kami. Ayan. Visit nyo din, guys, Aichi Cafe sa may QC. May tanong pala, guys, si Mochik. Paano daw yung counter steering? Simple lang naman yon. Di ba yung normal steering natin, kung gusto natin pumunta sa kanan, i-steer natin pa kanan. Tapos kung gusto natin pumunta ng kaliwa, i-steer natin pa kaliwa. Ngayon sa counter steering, counter nga so parang kung gusto mong pumunta ng kanan, mag-i-steer left ka. Okay? Tapos vice versa lang dun sa din, sa pakaliwa naman, pakanan naman. So paano yun? Parang kunyari dito nga, pagka sabi nga, di ba, counter steering, kung gusto mong pupunta sa kaliwa, yung manibela mo ipupush mo pakanan, ika-counter mo. So ayan, counter, punta ka ng kaliwa. Ngayon pag pakanan naman, pupush mo, ipupush mo yung kanan mo pakanan para kumanan. Ayan, kakanan tayo, push ko dyan, pupush ko dito, ayan kaliwa, push ko kanan, push ko kaliwa, di ba? Yung motor natin naglilin siya kung saan mo siya pinupush. Counter steer. Dahil kina-counter steer natin, dun siya pumupunta. Ayun. Nagets mo ba, Mochik? Hindi pa rin. Pero mas magagets niya yan kapag pagka actual na, magagets mo yan. Nung una ako din naguguluhan. Siyempre, paano yun? Diba? Ano yun? Pupunta kang kanan, tapos ika-counter steer mo. Di ba parang weird naman nun. Pero nung dinadrive ko na si Kento, ganun pala. So subconsciously ginagawa nyo na siya, hindi nyo lang alam yung tawag. Parang ganun ba? May tanong ulit si Mochik. Kailan ginagamit ang counter steering? Siyempre kapag liliko ka na, applicable lang yung counter steering kapag high speed. Siyempre kapag normal speed natin mga 20 lang, ganyan, siyempre yung or 10, 20 ganun, hindi mag-a-apply yung counter steering kasi for high speed lang yun.
Pero yun guys, I think tapusin ko na din muna dito yung vlog. Pauwi na rin naman kami ni Imo Chick. At i-enjoy na lang din namin itong ride namin. Chill ride lang. Thank you guys. Thank you for watching. See you sa next vlog. Sana may natutunan kayo. Ayan. Thank you. Bye bye.